Itong klase ng ink na to, dadagdagan din ng catalyst. Kung 1 part yung ink, half part lang ito. O di kaya 2:1. Tansya-tansya lang. Yung kulay niya, walang effect yung pagka-brown ng catalyst. Parang ano rin yan. Transparent din yan pag naihalo. Kailangan ano to, tama lang yung labnaw. Hindi masyadong malapot kasi hindi siya tatagos dun pag ganon. Hindi naman masyadong malabnaw kasi sasabog yun pag ganon. Ite-testing nyo yun. Medyo sanay na ako sa pagtempla kaya alam ko na kung saan dadagdagan o babawasan. Tapos bago mag-print, i-condition natin. Papatakan natin itong reducer. Kung alam niyo yung magpinta ng enamel, yung sa bakal, may paint thinner siya, di ba? Itong reducer, ito yung pinaka paint thinner niya. Medyo lalagyan lang natin para dumulas yung surface at gumanda yung pagdaan ng ink. Kailangan itong ulo nitong blade natin, ito, kailangang nasa bunbunan nito. Sisilipin natin kung saan siya. Pwede tayong mag-adjust doon ng forward at backward nung ito. Sisilipin natin sa ilalim yung bakat niya. Yan. Kung saan nakatapat. Okay. Yun. Pag naitapat na yun sa pinakagitna nito, yun na po yun. So, yan. So, hold natin. Tapos, nalock na. Okay. Pag nailock na po yan, gagalaw. Yan na po. Yung bote po natin, meron siyang linya dito. Dalawa. Gawa nung sa paggawa sa pabrika. Yun ay lalagay natin sa ibabaw. Parang marking natin yan. Para pag lumakad na yung ano, nag-roll na tayong ganon, yung print po nung ano natin, yan, lalampasan niya yung ito. At pupunta na siya sa gitna. Titingnan natin kung anong mangyari mamaya. Pag pinasok natin ito, halimbawa ganyan, shoot natin, sasakay doon sa bearing, yan siya, sakay niya doon, ready na yan. Lalagyan na po natin ng ink. Yan. Papahiran muna natin. Itataas natin ganyan para hindi malagyan yung ano, yan sa surface. Ayan, hanap natin yan. Yung linya. Yan. Pag nakasagad dito yung ano natin, frame natin, ready na yan. Tapos ilagay natin sa gitna yung linya. Baba. Konting pressure. Tapos ibalik para makargahan. Yan natin kung anong nangyari. Yun, lumabas na. Okay. Ang trick po niyan kasi, kailangan nasa tama yung location ng itong pangpahid niya. Ito. Kailangan makuha yung tamang posisyon. Check ulit natin. Simpleng ganun lang po. Yan, lumabas na. Oops. Okay. Ulitin pa na naman ulit natin. Para tuloy-tuloy. Pag nakuha na po yung calibration, tuloy-tuloy na po yung pag-print. Ang magiging issue na lang, pag medyo natagalan, kailangan linisin dito sa ilalim. At maghanda kayo na maraming pamunas na tuyo. Dito po na i-adjust, ano sir? Dito, halimbawang masyadong maharap kang ganun, luluwagan to. Yan. Tapos, hahabulin dito, hihigpitan. Siyempre, hihilahin niya papunta rito yung rod.
hinahanap natin yung tamang posisyon nito. Importante po yung paglagay ng squeegee, yung tapat nito. Kasi pag medyo wala sa tamang kan, hindi lalabas yung pin. Titingnan natin yung tapat ng blade. Ano? Yan po yung blade. Yan. Kailangang nakasentro dito. Dito sa linya na to. O, diba kaya nakatindig doon. Tapos pag tinaas natin, i-press natin yan. Medyo lumampas, sobra. Kailangan pag sumobra siyang ganun, nasa parang 1/4. Dito ang luluwagan natin. Yung sobra niya yung mga ganyan. Tapos dito babawi para mahihila niya yung rod. Kargaan muna natin yung frame. Yan. Ready na. Tapos ulitin natin. Yan na po. Saan ba natin makita ng maayos? Ayun. Ayan, yan, yan, yan. Ito po. Medyo ano ito. Yan. Yung ink natin kailangang mas malabnaw ng konti. Na yung nauna natin kanina, malapot masyado. Tapos, inulit. Ayan. Ano ito, Mesa? Ayan siya. Ayan. 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 Oh, tingnan buko. Oh. May shade yung buko. Ayan po yung tatak. Pag nagpiprint na po, pag nakuha na po yung calibration, tuloy-tuloy na po yan. Mabilis. Kailangan din may may assistant, yan para may kausap. Yan po. Ayan. Natapos natin yung para sa sa 1 liter. Lilipat tayo ngayon sa another size. Ito yung susunod. Yung 500 ml ito. Okay? Papalitan natin ngayon palitan ito. Kasi ayan, medyo matagal ding magtrabaho pag ganun. Ayan, siyempre lilipat din yung mga partes niya. Halimbawa, ito, magsasay. So, ang mangyayari ngayon dito, dahil na-perfect na natin yung location niya, mamarkahan ko ngayon ito. Balian yung guide natin sa kung gagamit tayo para sa 1 liter. Ayan. Tinatakan ko po dyan. Tatatakan ko rin dito. Ayan. Bago namin ilipat dun sa kabila. Ayan. Dun sa kabila. Ayan. Ayan. Okay, linis na sir. Lilinisan na ng kasama natin si paring L.
Yung okay, so linis. Tapos yung isa, yung ML, yung ML, so yung may video rin. Ito po. So ready na po. Yung mahabang video po ano ko lang, editin lang kasi maraming partes doon sa paglinis. Abutin na 1 oras 'yun. Siyempre, puputol-putulin ko. Okay, sir, ma'am. Ayan po, naka-print po tayo nung sample para sa ano ninyo, yung buko-buko natin. Ayan. Successful po. Medyo mahaba-haba yung video na ginamit ko. Mag-adjust pa tayo dun sa 2 sizes, ano po. Yan ang ginagawa namin. Tapos ito po, may sample na tayo nito ng half liter, 500 ml. Ano na, buko rin yung nagpagawa nito. Ayan. May karton siya. Yung buko nyo mas maliit kaysa yung sa kanyo. Tapos ito naman, purest water, 350 ml. Ito. So, mag-adjust po tayo doon para... Ito po yung mga nagawan namin. May nagawan din kami ng buko. Meron doon sa video na pinakita ko sa inyo, ma'am, sir. Ayan, oh, klarong-klaro siya. Pag nakuha na yung ano, ito maliit nga to eh. Ito yung 350 ml. Ay 500 ml ito. Oh, ito rin. Yan oh, liit-liit niyan. I-print niya. Dapat tuloy-tuloy na. Pag nakuha niyo po yung ano, yung tamang timpla ng ink, tamang posisyon, tuloy-tuloy na po yung pag-print niyan. Ayan oh, tingnan niyo yung mukha ng buko. May ano, may tones. Maliit po yan. Ayan o, ganyan lang.